Duterte! Duterte! Ito si Umiyak na rin to, oh. Walang utang na loob. Nagkaroon ng Yolanda. Si tatay di ko ang unang pumunta. Nagpasalamat pa nga si Tampanas sa kanya na si tatay di ko lang yung unang pumunta doon. Tapos ngayon may nawalang yan nila. Kakapal talaga ng mga mukha nila. Ako nga na hindi ako pumunta doon sa lugar ni Tampanas. Naramdaman ko yung presensya ng papunta ni tatay ko. Sila pa kaya na pinuntahan doon pagdating ng panahon sasakman ni si tatay di kong di po. Masakit sa damdamin kasi tayo nakikipaglaban dito eh. Nandito tayo sa ground. Alam mo yung nakikita natin yung lahat na nangyayari. Wala nga sa amin kung kumita kami o wala. Kung ano man yung magiging itsura ko. Kung makikita nyo malayo ako dati tsaka ngayon. Sobrang layo. Pero hindi ko iniinda yun. Ang iniinda ko ay yung support ko sa kay tatay. Masakit yung ganun. Naku, sino pa yung gumawa ng tama para sa bayan? Siya pa yung pinoprosecute. Tubig. Di ba yung sinabi lang naman ni tatay di ko? Bakit nila ako ikukulong? Ba't nila ako kakasuhan? Ginawa ko lang naman yung para sa bayan. Yun yung mga natatak sa akin na lagi niyang sinasabi. Masakit. Sakit talaga kasi pinalibing pa na ni Tatay Digong yung kanyang ama, no? Diba? Isipin nyo ilang pangulo tsaka isilipin nyo sikreto pa. Para lang, ilang pangulo na tumaan. How many years na? So hindi nagawa ng mga pangulo yung dati kasi nga takot sila na gawin dahil alam nila na babalikan sila. Pero anong ginawa ni Tatay Digong? Lahat yun sinalo. Lahat yun sinalo ni Tatay Digong kasi ang katwiran ni Tatay Digong, isa siyang bayani. Huwag nyo na lang tignan siya bilang pangulo. Tignan nyo na lang siya bilang nag-serve as a sundalo. Reserve Army. Yun kasi yung tinignan ni Tatay Digong. Hindi niya tinignan na naging pangulo siya. Ang tinignan ni Pangulo Duterte kung bakit nalibing yung tatay niya. Dahil doon sa nag-serve siya sa gobyerno bilang sundalo. Ang takapal talaga ng mga mukha nila. Kasumpa talaga nila. Talaga, diba? Isusumpa mo talaga sila. Grabe. Kami yung nasa naiyan, sobrang ano nyo yung tension namin, wala sa amin. Isipin nyo, nag-serve ka na sa bayan, ganun pag-gagawin. At saka matanda na si Tatay Digong, inaalalayan na nga, di ba? Nakita nyo naman siya pag naglalakad. Anong magagawa ni Tatay Digong doon? Huli nila. Iyak si Madam. Yung in-interview namin kanina, taga Davao yun. Ikaw nga, sir, yung Tibertina. Tinanong kanina kung sino daw ikaw. Sa palagi. Taga Davao po ako. Oo. From District 1. Hindi ko na sasabihin kung saan particular sa Davao. So, Tubong Davao, Laking Davao, at nawi-witness ko lahat ng mga gawain ng mga Duterte. Kaya ako, nung nalaman ko meron palang sinasabing arrest warrant, ako ay hindi nag-alinlangang lumipad kagad patungo dito sa Manila. Na at least man lang ay kami sa ganitong pamaraan, akin bilang isang ordinaryong Davaoenyo lang ay makakabawi kami sa kung ano ang mga nagawa ng ating Pangulo. Alam nyo, hindi nyo kami naiintindihan kasi hindi kayo taga Davao. Hindi nyo naiintindihan kung bakit gaano namin kamahal ang mga Duterte. Because you were not from there. Hindi kayo galing dyan. Kaya kami, mas nasasaktan kami. Dahil si Duterte, hindi na lang namin yan parang mayor o presidente. Pero kami, iniisip na namin siyang ama. Kaya nga ang tawag namin sa kanya, tatay. Kasi nararamdaman namin sa kanya yung pag-aaruga ng tatay, pagdidisiplina ng isang tatay, at ang kanyang mga ginagawa bilang isang tatay. Kaya kami hindi namin kayang pagtingnan lang na kung gaano namin siya minahal, gaano namin siya
pinoprotektahan, ay ganito lang ang gagawin nyo sa kanila. Hindi namin kaya mga taga-Dabawenyo yan. Unang-una, pinahiram namin sila sa inyo. Ayaw nga namin sanang mga taga-Davao na umabot siya sa Malacanang kasi gusto namin manatili lang siya sa amin. Pero sabi namin, huwag naman sana tayo maging madamot. Kaming mga Dabawenyo, sinabi namin, huwag naman sana tayo maging madamot. Hayaan natin na makatikim ang buong Pilipinas kung gaano kasarap maglingkod sa isang bayan na gaya ng paglilingkod ni Tatay Digong. Kaya pinayagan namin at sinuportahan namin ang kanyang pagka-presidente hanggang sa nakarating siya sa Malacanang. At saka hanggang sa natapos na lang ang kanyang termino, hindi namin siya binigo. Sinuportahan pa rin namin ang kanyang anak na si Vice President Sara. Na kahit alam namin medyo nagdududa kami sapagkat nakikiisa siya sa isang mga Marcos, pero dahil malaki at mataas ang tiwala namin sa mga Duterte, sinuportahan pa rin namin kahit ang kanyang pag-endorso kay Bongbong Marcos. At ngayon dahil binigo ni Bongbong Marcos ang kanyang pagiging pakikiisa kay Vice President Sara, nananatili pa rin kaming Dabawenyo na nasa likod o di kaya nasa harap handang ipagtanggol ang mga Duterte. Kaya ngayon bilang pakikiisa, dito po ko ngayon sa Manila upang bigyan ng pagkakataon na at least sa pamamaraan nito ay makabawi kami kay Tatay Digong. Alam nyo, may balita pala ako kasi nagme-message ako dito ngayon sa group chat. Hindi daw parang dinidivert nila yung lugar, either karami or ano, kasi napakarami na raw pulis sa EDSA. Yun ang pagkakabasa ko ngayon sa maraming pulis sa EDSA. So they are already parang binabasa na nila na alam nila EDSA is the ground of power. No? Yan yung kalsada na nagpapatalsik ng iilang mga matataas na opisyal. At ngayon, kung pwedeng mangyari ulit kapag kung ano ang mangyari sa ating Tatay Digong. Tama. Kaya nga may kasabihan na mas makapangyarihan pa ang tao kaysa sa mga taong nasa kapangyarihan. Kaya alam nyo, ang makakapapigil nito, hindi natin kung aabot ng korte, matagal na to eh. Ang makakapagpigil lang talaga nito ang sambayan ng Pilipino. Tayo lamang, mga Pilipino. Kung gusto nyo talaga protektahan si Tatay Digong, lumabas kayo at ipakita nyo kung gaano katindi ang inyong suporta. Gaya ng ginagawa namin ngayon. Ako galing pa ko ng Davao, bumiyahe talaga ako dito patong Manila para man lang at least kahit mag-isa lang ako o kahit yung mga kaiba kung mga kasama sa Maisog hindi makakasama, at least one is already better. Mabuti na yung at least isa, pero dahan-dahan magsisunuran yung mga iba. Tama. Ano yung panawagan natin sa mga kababayan natin nandito sa Maynila po? Sana po, let us already show again our power. Kung nagawa natin dati, gagawin natin ulit. Walang imposible kasi nagagawa na yan dati. 2 beses na. Ngayon gagawin natin ulit pangatlo para sa kinabukasan ng Pilipinas. Ipakita nyo ang inyong kapangyarihan. Huwag po kayo matakot sapagkat naniniwala ko sa kasabihan na ang kapangyarihan ng tao ay mas makapangyarihan pa kaysa sa mga taong nasa kapangyarihan. Kasi kung sila, kung titad nyo, lahat tayo ay ginawang lamesa. The only thing that we should do para matumba ang lamesa ay tayo'y tatayo. Tatayo lamang. Save the Philippines. God save the Philippines. Will be defeated. Yes. Nandito nga si Tatay. Nandito nga. Ayan o. Diretso pa ako. Para makapark lang tayo. Oh, nandito nga. Nandito nga, yan yung mga sasakyan. Ayan o, ayan. Ayan o. Dito nila Ayan o. dinala. Ngayon, mababa tayo. Oh, baka kailangan niya itong microphone na to. Oo, yan, microphone nandito nga. So, tabi muna tayo. Nandito nga. Nandito nga, dami na pulisan. Mga utang na demonyo, wala na talaga yan. Walang hawa yan, mga pangad yan eh. Sa amin. Kaya
Kaya nandito tayo para suportahan natin. Suporta tayo sa tama. Kasi wala namang masama kung susuporta tayo. Kasi ang totoong nagmamalasakit sa ating Pilipino, walang iba kundi si Tatay Digong lang talaga. Ang mga Duterte, walang iba. Lahat. Tayo nakikinabang. Kung panahon pa ni Bangagyon yung COVID, patay na tayong lahat. Kaya talagang dapat lang suportahan natin. Madam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Allahu Akbar. Kahit na gutom ako, andito pa rin ako. Gusto ko lang mag-warning. Ingat po tayo dahil merong mga kunwari na DDS na lalapit na para guluhin ang ating pagtitipon, ang ating pagpapakita ng suporta kay Tatay Digong. Ako, isa po akong Muslim, Maranao. Ako ay saludo sa ating mahal na dating Pangulong Duterte. Bakit? Lumiwanag ang kadiliman ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Ngayon ulit, bumalik na naman ang patayan. Ultimong babae, pinapatay na ngayon. Yun po ang delikado sa kasalukuyan. Ngayon, agad-agad, pinapalitan pa ni Bongbong Marcos ang pamumuno ng Minister ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. So, ako po, nakikiusap po ako sa lahat po na nandito. Medyo magbatsyag po tayo ng maigi. Dahil hindi po natin alam kung nandito ba kakampi o kalaban. Dahil matindi ang bayaran. Sa totoo lang naman kung bakit nagkaganyan si Tatay Digong ay dahil hindi matanggap ng kasalukuyang administrasyon ang ipinamalas ng mga OFW, Hong Kong, nang parang akala mo si Tatay Digong ang kanilang presidente. Ako sa totoo lang hinang-hina na ako kasi 3:30 AM gising na kami para mag-fasting. Pero dahil sa gusto kong magpakita ng suporta at pagmamahal kay Tatay Digong, nandito po ako para ipaalam sa buong mundo na si Tatay Digong ay hindi nag-iisa. Kaninang umaga habang naka-video ako, naka-live ako sa aking TikTok, ako po ay naiiyak at sobrang damang-dama ko yung puot at galit sa kasalukuyang administrasyon dahil hindi po katanggap-tanggap ang ginagawa nila kay Tatay Digong. Ako, pinapanood ko kung paano balasubase ni Balahura ang dating Pangulong Duterte ng mga dilawan, kakampings, kung ano-ano nang manghang na mga pananalita na pinagsasabi nila kay Tatay Digong. Pero pinatuloy pa rin, ipinagpatuloy pa rin at hindi niya ipinatigil na mailibing ang nag-iisang tatay ni Amy Marcos at ni Bongbong Marcos. Sa totoo lang ako, hindi naman ako nabudol kasi sa totoo lang, ang pagmamahal ko kay BP Inday Sara ang nag-udyok sa akin kung bakit ako ay bumoto kay Bongbong Marcos. Dahil si BP Inday Sara ay gusto lang naman niyang paupuin ang mga Marcos para sa ganon hindi nakawawain ng mga dilawan at ng mga kakampings. Tayo po ay nandito para magpakita ng pagmamahal kay Tatay Digong. Ipag-pray natin na siya ay maayos, nasa maayos na kalagayan dahil kanina po, sa totoo lang, grabe, hindi ko ginawa yung pag-iyak ko sa tunay kong pamilya. Pero bagkos, sa nakita ko ng grabe ang ginawa sa kasalukuyang administrasyon, grabe po yung pag-iyak ko. As in talagang damang-dama ko yung sama ng loob. Basahin mo yung latest update. Ngayon lang yan, ayan o. I-update ko lang po kayo. Sasakay siya. Naglagay sila ng intercept antenna. Nahihirapan kami mag-communicate sa loob. Naghihintay din sila sa aircraft para i-board si dating Pangulong Duterte sa Netherlands. So, ano na po ang
gagawin natin ngayon? Hindi na po ba tayo gagawa ng ating hakbang na para maipadama ang ating pagmamahal kay Tatay Digong? Ako, sa totoo lang, yung mga kababayan ko, kaya hindi sila nakarating dahil fasting po ngayon at hindi po pwedeng ma-break yung kanilang fasting kagaya ko at hindi rin po pwedeng ma-break yung kanilang pananampalataya kay Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Duterte! 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 Yan na oh, dami na oh. Yan na kabayan. Pa. Mga kaibigan natin, mga nagsipagdatingan dito. Wala yung trupa mo. Hey boss, magandang hapon. Si ano, si Isdak. Ayan, dito yun. Dito yun, bago lang. Hey boss, mayong hapon. Ay nga po. Ayan, paano yan? Dadali na daw si tatay. What's your opinion? Sama na tayo. Sama tayo? Sama na ako. Eh, andun na nga daw eh. Ilalarga na daw eh. Sama na tayo. Lalarga na? Oo. Saan nilalarga? Netherlands. Netherlands, grabe siya. Ikaw ng taong bayan. Sigaw ng taong bayan, palayasin si Dayunyor. So, tayo si ate, nananawagan na. Hindi, dito ako nakano eh. Kala ko binasa mo yan. Live pa rin po tayo mga mamahal. Ayan kabayan. And marami na dito. Ayan o, dumadating-dating po dito. Dito tayo mismo sa Villamor Elvis. Gate 5 mga kababayan. Sa mismong Gate 5. Ang Globe walang signal, ang Smart lang meron. Baliktad sa'yo. Smart lang meron. Ikaw ako. Wala ko signal oh. Saan yan? May load man ako. Saan yan? Smart? Hindi ko alam. Hiniram ko lang kay Pag Smart, ano meron? Kasama natin ah. Okay na ako, bay. Naana, bay. Salamat kayo. Ano yata na na? Ha? Wala? Ano ba? Ha? Ikaw na din. Kasama ka na niya. Ayan oh. Ha? Ayaw ka na ito. Si Tropang Bisaya. Ay, boss. Oo. Natin sa panahon nito, nakakita na naman sila. Ano ba ang mas gusto ng mga Pilipino? Ha? Pero kung ito nagkataon ito na medyo sa open na ito, hindi dito. Dami taong ito. Kaso wala eh, private kasi ito masyado eh. Hindi pwedeng lakarin. Walang jeep. Wala oh. Walang jeep eh. Kung meron yung jeep. Kung ito ano lang ito, medyo open ano sa ano ito. Dami na ito masyado. Eh, usog na. Kahit private, pasok na rito. Punta lang kayo. Oo. Pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng kagandang bilang, at sa kanyang yumi at ganda, tayo ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa Sa ibon man may layang lumipad, pumulino at umiiyak. Bayan magayang sakdal nilang, ang imang nasang makaalmas. Pilipinas kong minudya, tulad ng luha at kalitan. Halika, makita kang sakdalaya. Duterte! 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 Duterte!
Meron akong tubig. Last na Christmas mo na ito! Ay, diwata ng aso! Times 2! Iwata! Pasalamat kayo, times 2! Hindi nyo paglabas sa ni Colonel Alberto. Alagaan nyo ano yan? Kanina pa ako wala. Maraming sasapa sa sumunod. Tawagin na palabasin na ang ating Pangulong Duterte dahil may araw na galing po sa Korte Suprema. Lahat ng pupunta dito, hindi kayo magugutuman. Maraming pagkain dito, maraming Duterte! 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 Sabay isang sigaw lang! Duterte! Sasabay eh! Ilabas! 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 Dami ng tao. Mga kababayan. Mga kababayan. Yan ang sinasabi na yung mga pulis, magaling magharap yan sa hirap. Sa kanila, hindi yan marunong. Nawala! Nandoon sa Cavite sintensyahan doon sa Cavite. Pero ngayon, nung si BBM, talaba. Bumalik! Andun ka sa amin! Mas mga bata pa. May laboratory na! Marami! Ang balupa doon! Doon sa amin, 10 anyos, nagatuloy na! Pumayag ka sa mga bata ngayon! Bata kayo dito! Ano ngayon? Hercules! Tabi muna! Abot sa droga, mga bata. Tabi muna, tabi! Ano ba Lenses? 10 anyos, nagdudroga na! Sabi ng mga adik, saan ang lighter? Saan ang foil? Animal! Ilabas! 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 Tore, ilabas mo na! Nagpapatagal ka lang! Ikaw ang rason bakit kami nandito? Tayo! Ang taong bayan! Pati ang amo mo! Mga ka-DDS, punta na kayo rito! Ipakita natin ang pagkakaisa! Hindi maaaring galawin nila kahit na sino sa mga Duterte! Tama! Mga kabataan Ilabas si Tatay Indigo! Duterte! 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 Ilabas! 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 Wala! Hindi nyo may... Ano, dadalhin nyo sa Netherlands? Sayang, vlogger ka pa mamami sa Ayan! Sayang, para masalamin ka vlog, huwag na lang kasi vlogger ka. Hindi nyo madadala yan! Sayang, alam mo naman sa profile, pero mukha ko yung Ganun siya kapag-alaga ng kinabukasan ng taong bayan. No? Kasi ayaw niya mawasak yung kinabukasan ng mga Pilipino. Kasi ikaw bata ka, pag namatay yung mga matatanda, sinong papalit? Kung ang bata ay siraulo na, bangag na yung utak. Kaya kailangan yung bata, pangalagaan mo yan hanggang sa lumaki. Kasi sila yung papalit sa mga matatanda. Paano may papatuloy ang bansa natin kung namatay na yung mga matatanda at saka yung mga bata, bangag na. Anong mangyayari sa Pilipinas? Walang mangyayari mabuti. Kundi kalunos-lunos. Kalunos-lunos at kapahamakan.
na mga kababayan, kita nyo naman kahit saan natin itutok ang ating camera. Marami nung talagang pumunta dito. Marami na isa. Wala lang makikita dito na parang. Dito muna tayo mga kababayan. Akong tingin. Dito na kami sa mismong harap dahil dito nga daw po dinala si Tatay Digong, and kasama natin sila Sir actually dito mga kilalang personalidad din, sila Sir GM and ilan pa po sa mga halimam. Wala sila wala si Bisdak? Actually papunta daw siya na eh. Papunta na si Bisdak? Papunta sila. On the way daw. Opo. Actually mga kababayan, inasahan natin na mas dadami yung tao at nag-deploy na rin po sila ng napakaraming mga nag-deploy na po sila napakaraming mga police dito po. Actually, nandun nga po sa kabila, emergency. At inasahan po natin na mas siguro dadami din po ang tao na mga papunta dito. Yung mga supporters ni Tatay Digong. Sino to? Sino to dito? Dito. Sino tong ini dito? Huwag yung tungguin kasi may injured dito. Huwag kayo magtulakan. Ito pa lang Sino? Nandiyan sa saan? Yung doktor, mahal natin si Tatay Digong. Sinubukan na medyo malaki journey. Yung kailangan kasama doon sa loob. Sir, there is VP, where the Vice President is kasama po ni BRI. Nandito na ba si VP? Request daw po yan ni BRI. Anong apo? Ito sa muso siya ako. Wala po nakakis. Kawawa yung Ang sir, si Doc, dito, wala sa si Doc, ang gagawin ko yung PRD, check mo agad yung kasama ko. ano procedure ko to? Padaan ko si Mamo. Ano po yung Doc? Mga importante po padaan namin para po makatulong tayo. Wala lang. Para lahat po makasupport tayo. Walang pinakita ko sa kanila. Oo, yun yung sabi ko dumaan. Tabang kanan lang muna, bidadaan, security kay Senator. Kanan lang tayo, kanan lang. Padaan niyo yan. Padaan din para sa pagkain. Padaan. Sige, para daw sa Ating pagmamahal sa kanila. Ano ba yung pagkain? Pizza? Medyo mahirap yung ating posisyon dito sa dahil